Yo yo, what's up mga kabutingting? Yan na, good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, mayroon tayo ditong gagawing stand pan. At ang problema nito ay yan. Kung nakikita nyo ay wala nang motor mga kabutingting. At ito yung ating isasalpak na motor. Ito ay old model na Nikon. Yan, kung nakikita nyo, ito ay galing lang sa junk shop ito mga kabutingting. At kung nakikita nyo yung pinaka-rewind niya ay napakakapal. Yan, oh. Dahil sabi ko nga, ito ay old model na Nikon. So, bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So, ito ay aking ibababa lang mga kabutingting at dito natin sa baba titirahin ito. So, ayan na mga kabutingting, naibaba ko na. So, una lang natin gagawin ay yan, tatanggalin lang natin tong screen. At wala na itong lock sa LC niya mga kabutingting, yung pan cap. Tapos tanggalin lang natin ito. Sunod ay babaklasin natin itong 4 na tornilyo. At yung pagbaklas ng 4 na tornilyo na yan ay hindi ko na ipapakita. So ayan, bali natanggal ko na yung kanyang pangharap na cover. At ito yon. At sunod lang natin gagawin, tatanggalin lang natin yung tornilyo nito, yung nakapasok dito sa kanyang leeg. At yung pagtanggal ulit niyan ay hindi ko na ipapakita mga kabutingting. So ayan na mga kabutingting, natanggal ko na yung tornilyo dito. Medyo pahirapan dahil wala kasi akong malaking Phillips screw. So ayan ay aking inurasyonan lang kaya natanggal. So, ang pinaka-problema kasi nito mga kabutingting ay motor talaga. At yung motor nito ay nag-order yata sila ng rewind nito, pero matagal pa yon mga kabutingting dahil ito talaga sa amin ay pahirapan ang rewind. At sinabi ko kanina, ito yung aking ipapalit. At masasabi kong pagka ganitong klaseng rewind niya, nakikita nyo, napakakapal. At masasabi ko rin na maswerte talaga ang may-ari pagka ganitong rewind ang isasalpak kahit ito ay second hand. Dahil kung makikita nyo naman ay napakakapal ng kanyang rewind. So, sunod lang natin gagawin at ayan bali ito nga pala mga kabutingting, kung napapansin nyo, yan maraming wire rito sa baba. Dapat ang wire nito ay 4 lang, dapat ito lang. Tapos yung dalawa ay nasa dito sa may lagayan ng kapasitor. Pero ito ay mamaya ko na ipapaliwanag para hindi kayo malilito. So gagawin ko lang muna nito mga kabutingting dahil ito ay okay ang thermal fuse. Yan kung nakikita nyo, ayan yung puti na yan ay yan yung thermal fuse. At ito talaga ay wala pang problema. Ito kasi ay nabili ko sa junk shop. Ang pinaka problema lang talaga nito ay nabali yung kanyang base, itong switch box niya. Dahil ito ay old model na Nikon na kulay pula. So, sunod lang natin gagawin ito. Yan, ito ay aking tatanggalin at gamit nitong vice grip dahil hindi naman kasi ito papasok dito sa itong tornilyo na ito or yung bakal na ito ay hindi ito papasok dito sa pinakaliig niya. Yan hindi papasok yan. So ang gagamitin pa rin natin ay ito pa rin yung tornilyo niya na dati. So ang gagawin lang natin dyan ay tatanggalin lang natin ito gamit nitong vice grip. Yan. Maluwag. Yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe. Masikip din. Ayan. Ayan, tanggal na. So ikutin mo lang yan. Ito mga kabutingting ay ready to salpak na ito. Dahil ito ay buo ang motor at walang problema ang kanyang bushing at wala ding alog. Pero malalaman natin yan mamaya or makikita din natin yan. So itong na ito ay papasok lang muna natin ito sa leeg. Ganito ang diskarte ko pag dito sa aming probinsya mga kabutingting. Junk shop lang bibili dahil mahirap kasi ang rewind dito sa amin. Ayan. Tapos para hindi tayo mahirapan sa pagpasok nitong wire na ito
dito sa leeg. So bubuksan lang muna natin itong, or tatanggalin natin yung 5 tornilyo para mabaklas natin itong pinaka switch box nya. So yung pagtanggal ng tornilyo niyan ay hindi ko na ipapakita. Ayan, ay napakadali lang tanggalin. So ayan na, bali natanggal ko na, at pasensya na kung hindi ko na ipinakita. Sunod, tanggalin lang natin itong close-in wire connector. Tapos putulin lang natin itong mga wire na to para walang dugtong. Pero actually mayroon na itong dugtong. Dahil kung nakikita nyo, ayan o. Pero ito ay walang problema. Nilagyan lang siya ng masking tape. So saka natin ito ipasok itong wire na ito dito sa neck nya para mai-wirings natin or maihinang doon sa pinaka switch. At yung capacitor nito, sa halip na dito na nakalagay, ay dito natin ilalagay sa loob ng switch box. Ewan ko lang kung tama ba ako na switch box yung tawag dyan. Konting favor lang mga kabutingting, kung pwede wag nating i-skip yung mga ads. Ayan ay napakalaking tulong na para sa akin. Ayan. Tapos saka natin itornilyo. Lagay lang natin itong washer. Tapos yan. Tapos tornilyo na natin, or hihigpitan natin yung tornilyo. Pero kung yung pinakabakal nitong sa itong aking ni-replace, kung papasok lang dito, ito ay hindi na sana mahirapan. Kaso ay hindi ipapasok dahil magkaiba ang kanyang brand. Oops, kagawang matutumba pa. Ito mga kabutingting ay binidyo ko lang ito dahil ito yung magiging palatandaan kung kailan ko ito ginawa, dahil ito kasi ay may warranty sa akin ito. So dito tayo sa wirings. Yan. Mamaya na natin itornilyo yung swing arm. So dito, ito kasi ay tinester ko na. At ito ay aking ipapakita rin na buo talaga lahat yan. Kung sa baga, isasalpak na lang. So gagamit tayo dito ng tester para makikita nyo rin na buo. Yan, select lang natin ito sa OL. Pero yung capacitor nito mga kabutingting ay nandito naman sa akin. Kaso 2UF ang kailangan, pero mayroon na lang akong nare-reading na 1.8. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ganito, yan kung nakikita nyo maiksi. Sinadya akong maiksi yan dahil ayan yung common para hindi ako malilito. Pero tandang-tanda ko naman ito dahil ito kasi ay nabili ko to doon sa maasin. Kahit tawag niyan, basta kung sa baga tinandaan ko kung ano yung wirings talaga nito. Kaso ay hindi kita, medyo masilaw yata oh yan, number 1 nito ay kulay green. Tingnan nyo kung kulay green nga ba. Ayaw ng, ayan mayroon tayong nare-reading na ayaw huminto 550. So ito yung number 1. So dapat yung number 2 nito ay bababa. Ito yung kulay dilaw. Ayan, mayroon tayong nare-reading na 511 or ayaw minto 508. So bumaba nga. So ang number 3 nito dahil puti, dapat bababa pa. Ayan, mayroon na lang tayong nare-reading na 410 ohms. So itong violet at saka kulay pink, so automatic. Ito naman yung para sa linya ng capacitor. So yan ay ating iwa-wirings lang. At hindi ko na kailangang i-tester itong dalawang violet at saka yung kulay pink dahil ayan ay aking tinester na. Dahil kung hindi naman ito gagana, tiyak hindi ito iikot. So itong combo na ito dahil kulay gray. So ayan ay ating ikakabit lang dito sa isang linya sa power cord. Tapos lagyan lang natin ng close-in wire connector para hindi tayo gagamit ng electrical tape. Sunod, itong violet at saka kulay pink ay babalatan din natin. Ayan. Tapos itong kulay green at saka dilaw at saka puti, ayan ay ating lalagyan ng soldering lead para maihinang natin dito sa kanyang switch.
Ito kailangan pag mga ganito, pag hindi ka matandain, kailangan mo lang siyang isulat. Kung kailangan isulat. Ako naman din, medyo matandain, medyo makakalimutin din. Pero sa bidyong ito, medyo maganda yung aking pag-iisip. Kaya ayan ay aking natandaan. Ayan. So sabi ko kanina, yung number 1 nito ay kulay green, tapos yung number 2 ay kulay dilaw, so puti yung number 3. So unahin lang natin yung number 3. So dito natin ito ilagay sa pinakataas. Yan. Tapos yung dilaw ay ito yung number 2. So ilagay lang natin dito sa gitna. Sa totoo lang mga kabutingting, itong motor na ikakabit ko, kinabit ko ngayon ay hindi mo to maikukumpara doon sa Rewind dahil lang or sa mga bagong labas na mga motor ngayon. Dahil kung nakikita nyo yung pinaka Rewind nya ay napaka ano pa talaga, napaka tawag nyan, napaka kapal at maganda ang klase ng hibla. So ito ay ating ikakabit lang dyan. Itong dalawang pula na ito ay kahit magkabalik, sa bagay kung makikita nyo naman hindi magkaparehas yung kulay. So dahil hindi magkaparehas ng kulay yan, ganyan lang. Basta wag nyo lang pagsamahin yung violet at saka yung kulay pink. Kailangan ay lagyan nyo ng capacitor. So magiging ganyan yan. So ito ay aking lalagyan ng soldering lead. Electrical tape lang mga kabutingting. Hindi ko nahihinangin yan. So ayan na mga kabutingting, nalagyan ko na siya ng electrical tape at pasensya na ko hindi ko na ipinakita. So gagawin lang natin ito ay dito na natin ito tornilyo yung capacitor na ito dito. Yan, tornilyo lang natin ito. Ayan. Tapos ito ay ating ibabalik na yung kanyang, yan, ito tatakpan lang natin. Tapos lagay lang natin yan dyan para hindi basta basta mahihila. Tapos ito ayusin lang natin para hindi pangit tignan. So, ilalagay natin sa dyan. Tapos tingnan natin kung wala bang sasabit. Okay na yan. Tapos takpan na natin. Tapos ayan ay ating itutornilyo na. Yan, tornilyo lang natin. So dito mga kabutingting ay fast forward ko lang yung pagbalik sa 5 tornilyo. At mega love shout out sa aking lahat ng mga silent viewers, organic viewers. Yan, mega love shout out sa inyong lahat at maraming salamat sa palaging panonood po. So yan na, nalagyan na natin ang tornilyo lahat. So kung nakikita nyo, medyo kalawangin yung shafting nya. So gagawin lang natin dyan ay pakinisin natin at tanggalin ko muna itong kanyang C-clip. Yan. Tapos lagay lang natin yan dyan. Tapos ito ay ating i-steady. Tapos saksak ko lang dito yung power cord. At nakapatay naman. Saksak ko lang dito yung power cord. Tapos gagamit tayo ng liha. Tapos pindutin ko lang sa number 3. Ba't ayaw mandar? Bakit ayaw mandar, sir? Dali ha. Lipat natin itong aking saksakan. Ayan, nalipat na. Pindutin sa number 3. Bakit ganun pa rin? Ayaw din umikot. Kaya may problema yung kanyang power cord nito. Dali. Hindi maganda mga kabutingting niya. Ayaw mandar. Nakasablay pa yata itong power cord. Ayan. Yan, bali ito itanggalin natin ulit. Kagguwang na, ito ang mahirap pagtanggal kabit. Ayan, tanggalin lang natin. Pero ito ay mayroong reading mga kabutingting. Dahil kita nyo naman kanina sa pagtester ay mayroon talagang reading. Pero wala man lang siyang ugong. Ayan, tanggalin lang natin tong tornilyo ulit. Kagguwang na. Ayan. Bakit kaya ayaw gumana? Tanggalin muna natin ito. Ayan. Tapos kuha tayong tester. Ayan. Tapos select natin ito sa OL. Ayan. Tapos tester natin itong linya ng power cord.
hindi kita yung aking tester. O yan, kitang kita. Tingnan natin. O, wala. Kabila. Mayroon. Tapos dito, mayroon din. Pero, ayaw gumana. Ulitin lang natin ito. Sa pag-tester yung motor, bakit wala tayong hindi gumagana? Okay naman siya. Okay din. Okay din. Tapos pagdating dito sa switch, ay ayaw gumana. Dali ha. Hindi maganda. Ayaw gumana mga kabatingting ha. Pindutin ko lang sa number 1. Tapos tester lang natin. Bakit ayaw mandar? Ayan, mayroon naman tayong nare-reading. Anak ng tipaklong, bakit kaya? Bakit ayaw umandar? Lagyan lang natin ng ito, close end wire connector. Tapos saksak natin ulit ito. At ayaw niyang umandar. Mayroon namang okay naman siya. Yan, ayun ay naka number 1 ha. So isaksak ko lang dito yung power cord. Dapat aandar yan dahil kung nakikita nyo, mayroon tayong nare-reading. Pero wala pa rin, nakasaksak na yung power cord. Di kaya may walang kuryente kuya? Okay. Ha? Okay yun. Basig imong extension. Hindi. May ano ka ba dyan kuya? Pero nakasaksak yung aking hinang kanina eh. Ano? Oh, may ilaw nga. Paayos lang daw ng extension ko kuya. Paayos lang ng extension ko. Yan mga kabatingting, ayaw gumana, kagwang na. Wala, ayaw talaga oh. Wala man lang ano. Yan. Siguro nakauna. Hindi, wala sira na tong kanyang ano. Yan, wala naman. Pero pag ito yung ating nire-reading, mayroong ano, mayroon tayong nire-reading. Kagwang na ito mga kabatingting. Papahiya yata tayo nito ah. Yan oh, mayroon tayong mare-reading pero may kuryente na ano, wala. Yan, number 1. O, nawala na naman. Hindi kaya... Yan, nakapindot na yun sa number 1 eh. Okay naman ka. Pero yung power cord mo, okay naman. Pero, ayan o, nawala na naman mga kabutingting o. Wala na naman tayong na-reading. Pero kanina, mayroon na naman. Yan, ulit. Yan, pindutin ko lang dito. Wala na. Wala na talaga. O. Tapos, pag dito tayo, yan, tingnan natin. Oops, matutumba pa ang buwang. Ayusin lang natin. Tapos, hindi kita yung aking tester. Yan. Tapos, tingnan natin dito. Ayun, nawala na yung reading. Baka may problema itong... Ano na to? Hindi, walang problema yan sa motor. Dali lang ya ha. Baka dito. Pindutin ko lang. Tapos uga-ugain ko lang. Ayun. Mukhang may problema nga itong ano niya, mga kabutingting. Ito, kagbuwang. Masingit. Oo, baka may problema. Hay, buhay mga kabutingting. Kaya naman pala ayaw gumana. Bali, titignan natin itong naka-masking tape mga kabutingting. Baka dito ang may problema. Dahil bago ko ito inano ay chinik ko na rin ito. Pero ngayon ay nagkalitsi-litsi na. Kagwang. Nagkalitsi-litsi na. Litsing parang ano na litsi. Anugutin natin ito para makita natin. Kaso hindi na mapasok. Kanina napasok, ngayon ayaw na mailabas. Yan, maganda siguro nito mga kabutingting ay wirings ko ito ulit. Yan, bali itong masking tape mga kabutingting ay titignan ko muna. Baka dyan ang may problema, kagwang talaga. So yan mga kabutingting, bali nawala yung kanyang connection. So ang gagawin ko nito ay i-wirings ko siya ulit. Yan, ito yung wirings niya. At ito ay aking babaklasin muna. At yung pagbaklas nito ay hindi ko na ipapakita. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Pagka yan ay mag-wirings tayo ulit. Or yung
kung sa baga papalitan lang natin ito ba. Ayan. Stipot lang muna kayo dyan mga kabutingting. So ayan na mga kabutingting. Nabaklas ko na. Kagawang talaga namang pahirapan pa ako eh. Yan, ito ay ating babalatan. At para yan ay ating ma-wiring ulit. Ahay, buhay. Tapos balatan lang natin itong wire na ito. Tapos itong kapasitor na ito ay dito na natin sa taas ilalagay ito. Tatanggalin na natin yan. Tapos balik lang natin yung tornilyo. Yan. Tapos putulin na natin ito. Yan. Tapos kukuha lang ako ng extra wire mga kabutingting. So yan, ito na yung sinasabi kong extra wire. Tapos gagawin ka ano naman to, Hanabishi ito. So common ito ay gagawin kong kulay puti. Tapos number 1 ito ay gagawin ko sa kulay gray, at number 2 yung pula, at number 3 yung dilaw. So dahil dito sa original na wiring nito, ang number 1 nito ay green, tapos green, dilaw, puti. So dito natin ililipat yan. Isa-isahin lang natin. At pasensya na, medyo maingay yung aso. Tapos yung fuse nito, tignan natin kung buo pa. Pero kanina nung ito ay ating tinester ay buo pa talaga. Wala pa namang problema yung thermal fuse. Nako, napakatigas tanggalin ah. Dahil lang, kukuha mo lang ako ng pliers. So yan, tanggalin lang natin itong nakabalot. Yan. Nako, medyo mahirap ah, matigas. Yan. Yan, tatanggalin ko muna lahat ng nakabalot mga kabutingting ito. Para ipapakita ko sa inyo kung paano mag-wirings pag mga ganyan. So yan na, bali natanggal ko na lahat ng mga nakabalot dito. At yung thermal fuse, tignan natin. Pero imposible namang sira yung thermal fuse. Sabaga yung doon lang sa ito, may problema sa nilagyan ng masking tape. Yan, tester lang muna natin una itong fuse. Nako, bumigay rin ang fuse talaga mga kabutingting. Ayan o, kagawang nasira pa. So ito ay aking irerekta na. Tapos yan, dahil ayan ay nakarekta na, or tatanggalin na natin yung fuse, tingnan lang natin itong linya sa kapasitor. So ito yung linya sa violet kanina, dahil ito yung common. So try natin. Yan o, okay yung pinakamotor, dahil ito yung linya sa linya ng dalawang wire sa kapasitor, itong kulay violet at saka kulay pink. So ito yung number 1, kulay green. Yan, okay naman. Ito yung number 2, kulay dilaw. Yan, okay naman din. At ito naman yung number 3, kulay puti. Ayun, mayroon. So lahat ay okay. So sunod lang natin gagawin dyan, dahil sinabi ko uulitin natin yan. Ang common nito ay ito. Yan, ito yung common nito, lalagay lang natin sa kulay puti. Tapos may kasamang dilaw. Ayan ay yung dilaw na yan, ayan yung dyan natin ikakabit yung kapasitor. Tapos number 1 ito ay kulay green. Tapos dito sa ating ipapalit na wire, sa original na wirings nitong Hanabishi, ay ito yung kulay green. So ilalagay lang natin yan sa kulay gray, itong kulay gray na ito. Para hindi ka malito, gawin mo na lang ng ganito. Para basta ang importante, tanda mo lang yung number 1 nito, at hindi mo siya pwedeng isusunod sa kulay dahil magkaiba ang brand. Maliban na lang kung magkaparehas ang brand, ayan ay pwede mong isusunod. So yung saan na ba yan? Yung dilaw nito, dahil ito yung number 2, ilalagay naman natin yan sa pula. Yan, ilagay lang natin sa pula. Haba na naman tong video na ito ah. Yan, tapos number 3, ito yung puti. Lagay lang natin ito sa kulay dilaw, dahil ito yung gagawin nating number 3, yung kulay dilaw.
kung sa baga pag ikakabit na natin ito doon sa switch ay ang mangyayari nito ay ang common nito ay puti. Uulitin ko lang. Tapos number 1 nito ay kulay gray, at number 2 yung kulay pula, at number 3 yung kulay dilaw. Tapos itong pink na ito ay kabit lang natin ito dito sa isang extra na wire. Ito ay papuntang linya ng kapasitor. Yan, pulupot lang natin. Sunod ay ihinang ko lang yan. Tapos lalagyan ng suklob at itatali, at pagkatapos i-assemble. At pagkatapos i-assemble ay ito iwa-wirings. At tandaan nyo na lang kung tama ba yung pag-wirings ko. Number 1 ito ay kulay gray, number 2 yung pula, number 3 yung kulay dilaw, at ito yung magiging common. So i-continue ko mamaya pag nag-wirings ako dito. Basta tandaan nyo lang yung sinabi ko dito kung saan yung number 1, number 2, number 3 at saan yung common. So yung paghinang nito ay hindi ko na ipapakita, at ganun din yung pag-assemble nito. So ayan na mga kabuting-ting, na wirings ko na, at pasensya na kung hindi ko ipinakita. So ang sinabi ko kanina ay ipapakita ko sa inyo. Yung number 1 nito ay kulay gray. Kung natandaan nyo, yung sinabi ko yung number 1 nito ay kulay gray. So yung number 1 ay yan, kulay gray, at yung number 2 nito ay pula, at ito naman yung number 3. At mag-comment kayo dyan kung tama ba yung aking sinabi kanina, na yung number 1 ay kulay gray, at ito yung number 2 kulay pula, at number 3 yung kulay dilaw. Palit-ulit So dito naman sa kapasitor niya, yung extra wire, kung nakikita nyo hindi ko pinutol yon. So dito pinutol ko na, tapos yan, nakakabit na yung kapasitor. At sinabi ko kanina, yan, 2 UF yung aking inilagay. So yan ay 2 UF, dahil ang original na nakalagay na kapasitor dito ay 2 UF din. At doon naman sa akin pag-wirings kanina, ito yung katunayan na hindi naman ako nagkamali sa pag-wirings. Ito yung common, kulay gray, yan. At ito naman yung aking inilagay sa kulay violet. Yan kung nakikita nyo, na ito yung papuntang kapasitor. So kung sa baga bumigay lang talaga yung kapasitor, at hindi ko alam kung bakit bumigay. Dahil okay naman yung kanyang busing, at dilaw na busing ang gamit nito. So, susunod lang na gagawin ko dyan ay tutornilyo ko lang yung kapasitor dito. Kung kanina ay nandoon yun sa malapit sa switch yung kapasitor, so ngayon ay nandito na sa taas, dahil ito ay aking inulit sa pag-wirings. Kailangan lang naman pag mga ganito, mga kabuting-ting, ay pag marunong ka mag-wirings ulit, kahit pag iba-ibahin pa yung kanyang paglagay ng wire sa kulay. Dahil hindi mo naman kasi pwedeng isusunod sa kulay yan, dahil ay magkaiba ang brand yan. Yun lang ang importante nito. Kaso wala, bumigay yung fuse, dahil siguro doon sa dugtong-dugtong. Mamaya pakita ko sa inyo yung dugtong-dugtong, yung nakamasking tape, para wala rin kayong masabi sa akin. At ito ay aking lagyan lang ng cable tie para hindi pangit yung kanyang wiring. So sana ba yun? Ayan ito mga kabuting-ting, ayan kung nakikita nyo, ayan ay walang yan, wala talagang nakalagay dyan na paisa-isang electrical tape, tawag nyan masking tape. Ayan ay nakaganyan lang talaga yan, tapos diniretso na sa paglagay ng masking tape. So mahabang paliwanag na, at medyo humaba na rin yung video natin. So ito ay aking i-assemble, at yung pag-assemble nitong screen at paglagay ng takip dito hindi ko na ipapakita, at i-continue ko itong video na ito pag nakalagay na doon sa stand. So ayan, stipot lang muna kayo dyan. So ayan na mga kabuting-ting, na-assemble na. At ayan mga kabuting-ting, ay nagpalit din ako ng gearbox, isang set na gearbox, yung original doon sa gearbox na sa Hanabishi, kasi ito ay Hanabishi, pero nakalagay dito Top Mama. Pero ewan ko kung bakit nagiging Top Mama yan. Sila na si Sir ang nakakaalam yan. So ito ay ating itatry mga kabuting-ting. Yan ay testing natin. Uy, kung nakikita nyo ay yan, umiikot na kaagad. Kagwang, sira pa yung aking box mga kabuting-ting. Yan, number 1 pa lang yan mga kabuting-ting. At tanong natin yung mayari. Sir, okay na ba sir? Okay na. Okay na, yan ay number 1 pa lang sir.
Okay na ba, boss? Ayos. Ayos. Lagyan natin sa number to. Yan, number to. Oo. 6 months ang warranty. O yan, mga kabuting-ting, rinig nyo. 6 months yung warranty. Medyo mahaba yung binigay ko na warranty nito. So, sana ay mabot ito ng 6 months and 1 day para ligtas si Inting. Tawa si Kuya, di ba? 6 months warranty, tapos 6 months and 1 day. Pagka sa 6 months, daot sagot nimo. Wala na. Pagkatapos na pag lumagpas sa 6 months, Wala na. wala na. Pagpasok sa 6 months, problema ko na po yon. Yan. So ayan mga kabuting-ting, dito ko na tatapusin yung video natin at medyo napahaba. Nag-troubleshoot pa kasi tayo. Akala ko salpak na lang. So ayan, kung mayroon kayong natutunan dito mga kabuting-ting, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, laging nag-iwan sa inyo, nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po.